Ika-38 kabanata. Bumulagta si Enma matapos niyang tanggapin ang atake ng 3 taong lobo na biglang umatake sa kanya sa gitna ng mapambulag na usok na ginawa ni Luke. Hindi kaagad niya nadepensahan ang kanyang sarili dahil sa bilis nito. Nakarinig nga si Enma ng mga tawanan sa likod ng mga usok na nakapaikot sa kanya. Pinagliwanag kaagad niya ang kanyang asul na aura at mabilis na nagpalit anyo ang kanyang 2 braso upang maging talim ito ng espada. Sandali rin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinakinggan ang paligid. Bilang isang swordman, dapat ay maging matalas ang ating pakiramdam. Huwag tayong palaging umasa sa ating mga mata. Tandaan mo, Enma, may 6 na pandama tayo. Naalala ni Enma ang turo sa kanya ng kanyang amang si Kitetsu. Kahit 4 na taon pa lamang siya noon, ay malinaw pa ring nakatatak iyon sa kanyang isip sa hindi may paliwanag na dahilan. Upang maging kagaya siya ng kanyang ama ay pilit niyang inaalala ang mga sinabi nito sa kanya noon. Huwag umasa sa nakikita. Sambit ni Enma, at mula sa kanyang kaliwa, isang mabahong amoy ang pumasok sa kanyang pang-amoy. Nang sandaling iyon ay mabilis niyang iginalaw ang kanyang 2 mga braso. Kasabay ng pag-alalay ng kanyang mga paa ay siya namang pagkawala ng isang hindi kalakasang hangin mula sa kanyang kinatatayuan. Pinag-ekis niya ang kanyang 2 braso at doon nga niya nakita ang isang kulay abo at malaking taong lobo. Sa lakas ng impact ng kanyang pagsalag ay biglang nahawa ng mga usok sa kanyang kinatatayuan. Abat nahuli mo ako, wika ng lobong kanyang napigilan. Naamoy pa nga ni Enma ang mabaho nitong hininga dahil nakayuko ito ng bahagya dahil maliit siya kung ikukumpara sa taas nito. Makikita rin niyang tumutulo ang laway nito sa ibaba. Napangiwi bigla si Enma nang maramdaman niyang tinutulak siya nito gamit ang tinataglay na lakas. Alam niyang hindi ordinaryo ang pisikalidad nito pero sinabayan niya pa rin ito. Nabalot ng asul na aura ang buo niyang katawan at buong lakas na nakipagsabayan sa lakas ng kalaban. Malakas ka pala pero, sabi ng lobong nasa kanyang harapan. Naramdaman ni Enma na may kung anong paparating sa kanyang likuran. Balak pa sana niya iyong iwasan pero huli na siya. Napapikit na lang si Enma nang maramdaman niyang may matatalas na bagay ang biglang bumaon sa kanyang kanang balikat. Naramdaman niya ang pagbaon niyon sa kanyang laman na umabot din sa buto niya. Dito'y nakita niya ang isa pang mabahong taong lobo na kasalukuyang kagat-kagat ang kanyang balikat. Akala niya ay magtatagal ito roon kaya sinubukan niya itong saksakin gamit ang kanyang isang espada. Ngunit bigla itong tumalon palayo at sa pagkawala ng mga ngipin nito mula sa kanyang balikat ay dito na niya naramdaman ng hapdi at kirot na dinulot noon. Ang dugo ay mabilis ding lumabas mula roon na kaagad niyang tinakpan gamit ang kanyang kaliwang kamay na pinabalik niyang muli sa normal nitong anyo. Nakakaramdam din siya ng pamamanhid mula sa bahaging iyon na pinilit niyang labanan dahil kung bibigay siya sa sitwasyong ito, ay sigurado siyang gagamitin itong pagkakataon ng kalaban upang siya ay patumbahin nang wala sa oras. Ano, kaya mo pa? Bulalas ang taong lobong nasa kanyang harapan. Nakangisi ito at makikita ang matitilos itong mga ngipin. Mula naman sa kanyang likuran ay naramdaman din niya ang paglalakad ng kumagat sa kanya. Tumatawa pa ito at mula sa kaliwa niya ay may isa pa palang kalaban. Sayang at hindi natin siya pwedeng patayin, sabi ng huling dumating na padila-dila pa sa kamay nito. Kailangan nating sundin ang hari dahil kung hindi, papatayin niya tayo. Wika nang nasa likuran ni Enma na inaamoy-amoy pa siya. Sa kabila ng panghihina ni Enma dahil sa epekto ng kagat ng isa sa mga kalaban ay patuloy pa rin sa pagliliwanag ang kanyang asul na aura. Hindi pa rin iyon humihina kahit kaunti. Bakit hindi muna natin siya pahirapan? Palagay ninyo, natatawang suhestyon ng nasa kanyang harapang taong lobo. Hindi na nga makahinga ng maayos si Enma dahil sa baho ng nakapalibot sa kanyang mga hayop. Tama ka, hindi naman natin siya papatayin. Wala tayong mapaglimangan kaya ito muna ang gawin natin. Isa pa,
Hindi naman tayo nakikita ni Pinuno, sabi ng taong lobong nasa likuran ni Enma. Pagkatapos noon ay nagtawanan ng mga ito hanggang sa seryoso ang mga itong pinagmasdan ang binata na kasalukuyang nakahawak sa dumurugo nitong balikat. Nginisian bigla ni Enma ang tatlong mga nagtataasang lobo na nakapaikot sa kanya. Ang babaho ninyo, kailan ba kayo huling naligo? Natatawang tanong ni Enma. Iyon din ang naging dahilan upang samaan siya ng tingin ng tatlo. Abat may tapang ka pa para magsalita niyan, wika ng lobong nasa kanyang harapan. Dito'y bigla na lang siya nitong sinikmuraan. Mabilis na umiwas si Enma roon, ngunit nang gagawin na niya iyon ay bigla na lang may kumapit sa kanyang katawan mula sa kanyang likuran. Tatakas ka pa? Sambit nito at dito'y sinalo ng kanyang katawan ang atake ng lobong nasa kanyang harapan. Napabugas si Enma ng dugo dahil doon. Pagkatapos noon ay pinagpasapasahan siya ng mga malalaking lobo na iyon. Pinagsusuntok at pinagsisipa siya ng mga ito hanggang sa magkasira-sira na ang kanyang damit. Pinagtatapakan pa siya at pinagtatawanan habang siya ay nakabulagta na sa lupa. Kung hindi lang siya naapektuhan ng kagat ng isa sa mga ito, ay baka kaya niyang sabayan ang mga ito. Nakakaramdam na siya ng panghihina dahil sa pinagagawa sa kanya. Ramdam niyang bugbog na ang kanyang katawan dahil sa malalakas na ataking ginawa ng tatlo. Napapansin na rin niya ang paghina ng pangdepensa niyang aura. Nawala na rin ng tuluyan ang usok sa paligid. Nakikita ni Enma ang asul na kalangitan at may nakita pa nga siyang mga lumilipad na kung ano. Napaubos siya saglit at may kasamang dugo iyon. Iniisip na lang niya kung katapusan na ba niya. Napakahina naman pala nito. Ano kaya ang kailangan ng hari sa apat na ito? Tanong ng isa sa mga lobo na bigla na lamang tinapakan ng mariin ang kanang hita ni Enma. Napaigtad tuloy ito ng hindi inaasahan dahil doon. Tinawanan din uli siya ng tatlong mababahong lobo na ito. Nakakaramdam na si Enma ng antok ng mga sandaling iyon. Nauubusan na siya ng lakas para makabawi at ang kanyang aura ay dahan-dahan ang nawawala. Biglang naalala ang kanyang idolong bayani, ang kanyang amang si Kitetsu Yagyu. Palagi niyang nakikita sa telebisyon ang kanyang ama noon. Nakapanood na rin siya ng isang trahedyang kung saan na ito ang nagligtas ng siya ay 2 taon pa lamang at naaalala niya iyon kahit napakabata pa niya ng mga panahong iyon. Isa pa, napakabuti nitong ama sa kanila ni Mirai. Sa kabila ng pagiging abala nito bilang hero, ay humahana pa rin ito ng oras upang sila ay ipasyal, upang sila ay makasama. Enma, Mirai, kayo, gusto ba ninyong maging hero paglaki ninyo? Tanong ng kanyang ama sa kanila habang sila ay namamasyal sa isang mataas na burol sa bundok na malapit sa kanilang tahanan. Opo ama, tatalunin ko ang mga kalaban, ililigtas ko ang mga tao, masigla at uutal-utal na sabi ng mumunti pang si Mirai. 3 taon pa lang ito noon, pero matapos sabihin iyon ay bigla siyang bumitaw sa kanyang ama nang makakita ng mga tutubing lumilipad sa medyo malawak na damuhang tinigilan nila. Pinaghahabol niya ang mga iyon at napatawa si Kitetsu dahil sa inasal ng kanyang babaeng anak. Ama, nahuli ko, ang galing ko. Masayang wika pa ni Mirai na hawak-hawak sa pakpak ang isang kulay pulang tutubi. Iyon ay matapos ang makailang beses na pagkadapa ng batang ito bago magawa iyon. Ikaw Enma, gusto mo bang maging hero paglaki mo? Inakbayan ni Kitetsu ang hanggang tagiliran na niyang si Enma habang inaayos ang buhok nito gamit ang kanyang kamay. Opo ama, gusto kong maging katulad ninyo. Gusto kong mapasama sa top heroes ng mundo. Seryosong wika ni Enma sa kanyang ama na siyang ikinangiti kaagad nito. Sa edad na 4 ay makikita niya na seryoso na kaagad ito. Umihip bigla ang sariwang hangin ng sandaling iyon. Maririnig din ang maaliwalas na tunog ng mga sumasayaw na dahon mula sa mga puno sa paligid. Paano kung mabugbog ka? Paano kung maubusan ka ng kapangyarihan? Gugustuhin mo pa bang lumaban? Isang biglang tanong ng kanyang ama na kung saan ay hindi na niya nagawang sagutin dahil wala siyang naisip ng oras na iyon. Ang pag-uusap ding iyon ang naging huli para sa kanila.
Matapos iyon ay umalis ang kanyang ama kinabukasan para sa isang misyon. Kinabukasan na rin naganap ang hindi makakalimutang pagkawasak ng kalahating bahagi ng mundo. Ilang linggo rin silang tulala ni Mirai matapos iyon. Ni walang bangkay ng kanyang ama ang dumating na magpapatunay na ito ay wala na. Ngunit sinabi sa kanila na ito ay nasa parteng nawasak at imposible na talagang makita ang katawan nito dahil sa lakas ng pagsabog na iyon. Nalulungkot si Enma dahil hindi na siya matuturuan ng kanyang ama hanggang sa siya ay lumaki. Hindi na niya rin ito makakasama sa pagsasanay. Mabuti na rin lang at nakabalik sila ni Mirai sa dating sila makalipas ang ilang buwan. Mas nagpalakas at nagsanay sila dahil gusto nilang gayahin ang kanilang yumaong ama. Gusto rin nilang maging hero na inililigtas ang nangangailangan. Nagbinata at nagdalaga sila na nangakong susundan ang yapak ng kanilang namatay na ama. Nang pumasok si Enma sa Purity School ay gusto lamang niyang maging hero. Gusto niyang maging katulad ng kanyang ama. Ngunit hindi pa pala siya ganoon kaseryoso sa bagay na iyon. Nang makita niya ang mga tulad ni na Speed at Beast, kasama na rin sina Claude, Silva at Odessa na pare-parehong may mahihinang aura, dito siya napaisip kung paano ito nagiging mga heroes gayong mahihina sila. Isa pa, itinuturing niya ang kanyang sarili na malakas dahil anak siya ng dating number 7 hero. May pag-asa siyang makilala at mas maging malakas dahil sa kanyang ama. Paano kung mabugbog ka? Paano kung maubusan ka ng kapangyarihan? Gugustuhin mo pa bang lumaban? Biglang pumasok sa isip ni Enma ang tanong ng kanyang ama na hindi niya nasagot noon. Sinagot niya rin ito sa kanyang sarili noon. Sa tingin ko, ama, ahatras ako. Maghihintay ako na may tumulong sa akin? Tama po ba? Ito ang sinabi ni Enma habang pinagmamasdan ang litrato ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay. Pero isa yung malaking kamalian nang makilala niya kung anong mga klaseng individual sina Speed at Beast. Narito si Speed na sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamahinang aura ay hindi man lang natitinag sa kahit anong diskriminasyon o pangungutyang maririnig mula sa iba. Hindi ito nagpapatinag kahit ang realidad ang kanyang kalaban. Buo pa rin ang kanyang loob na isigaw na gusto niyang maging bayani. Isa pa, ang ngiti nito ay hindi mawawala sa kanyang pakikisalamuha sa iba. Isang bagay na nagustuhan din niya rito. Kasama na rin ito si Beast, isang lalaking walang aura. Isang lalaking inakala nilang lahat na walang aura. Sa kabila ng pagiging mahina nito para sa kanila, ni katiting na takot at pag-aalinlangan ay hindi niya mararamdaman dito. Kahit wala itong kakayahan, ay nagawa pa rin itong magligtas kahit ito ang dihado. Kagaya ni Speed, wala ring naniniwala kay Beast. Ngunit sa kabila noon, narito at kasama niya ito na kung titingnan ay parang mas naging malakas pa kumpara sa kanya. Hindi ito tumigil sa pagpapalakas at hindi ito umaasa sa kapangyarihang mayroon ito. Nasanay itong walang aura kaya hindi siya nangangambang mawalan nito dahil patuloy pa rin itong maghahangad na lumakas kahit anuman ang mangyari. Mahina ka pa, Enma. Sabi niya sa kanyang sarili habang naririnig ang pagtawa ng mga taong lobo sa kanyang paligid. Bugbog sarado na siya at hindi na niya mapalabas ang kanyang aura kaya pakiramdam niya ay talo na siya sa labang ito. Sinong magliligtas sa akin? Ito ang tanong ni Enma sa kanyang sarili. Wala. Ikaw, Enma, gusto mo maging hero paglaki mo? Opo, ama. Gusto kong maging katulad ninyo. Gusto kong mapasama sa top heroes ng mundo. May kaunting luhang lumabas mula sa mga mata ni Enma ng sandaling iyon. Naalala niya si Speed at ang kagustuhan nitong maging bayani. Walang-wala pa siya sa level ng determinasyon ng mga ito. Wala. Subalit hindi pa huli ang lahat. Kaya marahang napakuyom ng kamao si Enma at marahan din siyang huminga ng malalim. Sa sitwasyon niyang ito, aminado siyang wala na siyang laban pero buhay pa siya. Hindi pa siya namamatay. Ibig sabihin nito ay may posibilidad pa siyang bumangon at bumawi laban sa tatlong mababahong lobo na nasa paligid niya. Paano siya magiging hero kung ganito siya?
Patawad ama. Pero mukhang mali ako sa una kong sagot. Kung tinatanong mo ako kung gusto ko pang lumaban kahit ganito na ang sitwasyon, oo ama, dahil isa akong hero. Ang isang bayani ay hindi susuko hanggat may hininga pa ito. Ang isang hero ay patuloy na lalaban kahit ang mundo ang kanyang kalaban at ang kanyang sarili ang kanyang kahinaan. Kung mawala ang malakas na hangin mula sa kinahihigaan ni Enma at kasabay noon ay ang paglabas ng bagong kulay ng kanyang aura. Hindi na ito asul. Kagaya ni Freya, nagtataglay na rin siya ng green aura. Anong nangyari? Tanong ng isang lobo. Ngunit bago pa man ito malaman ng sagot, ay natagpas na ang leg nito at ang ulo nito ay bumagsak sa ibaba. Naalarma ang mga kasama nito subalit huli na rin sila dahil isang malakas na hangin ang biglang lumampas sa kanila at sa pagdaan noon ay siya naman pagkahati ng kanilang katawan sa dalawa. Si Enma, kasalukuyan na nakatayo sa likuran ng dalawa. Nagdidilim ang paningin nito habang ang kanyang dalawang braso na naging espada ay nababahira na ng dugo. Malakas din na lumiliyab ang kanyang green aura ng sandaling iyon. Magiging hero ako, katulad ng ama kong si Ironblade. Mabilis niyang nakita ang nanganganib na si Luke at hindi siya nagdalawang isip na iligtas ito dahil isa siyang bayani. Ika-39 na kabanata. Sa loob ng isang kuweba sa kagubatan, makikita ang isang mabalahibong hayop na nasa anyo ng pagiging tao na tumatayo sa dalawang mga paa. Makikita ang malaki nitong pangangatawan at ang presensya ng pagiging isang hari. Nakaupo siya sa isang malaking bato at nakatayo naman ng maayos ang mga hayop na sumusunod sa kanya sa magkabilang tabi nito. Makikita ang matalim na tingin nito at ang nakalabas na mga pangil. Ang mukha nito ay may makapal na balahibo na tila isang koronang iniikot doon. Wala pa ba sila? Tanong nito habang nakatingin sa isang malaking hayop na nasa anyo rin ng pagiging tila isang tao. Napakalaki nito at mas malaki ng hindi hamak sa nagtanong nilang hari. Wala pa sila, mahal na hari. Hindi ko malaman kung bakit natatagalan ng grupo ng mga lobo at tigre na pinapunta natin doon. Sabi ng napakalaking taong elepante na iyon. Napakatataba ng mga bisig at binti nito na halos kasing taba na ng isang malapad na puno. Makikita rin ng maputi at mahaba nitong tusk sa pagitan ng mahaba nitong nguso. Hindi ko nagugustuhan ang ikinatatagal nila. Nasaan na ba si Agila? Tanong ng Haring Leon na agad namang ikinapasok bigla ng isang malaking ibon sa loob ng kuweba na sa paglapag nito ay naging isang tila tao ito na lumalakad gamit ang mahabang binti na napapaikutan ng kanyang maputing balahibo sa parting iyon. Matikas na humarap ang malaking agila. Sandali muna itong yumuko bilang paggalang sa kanilang hari. Makikita rin ang katipunuan nito dahil sa laki at lapad ng pakpak na mayroon ito. Napakatalas ang tingin nito at sinasabing ito ang may pinakamalinaw na mga mata kahit na ang titingnan nito ay nasa malayo. Mabilis din itong lumipad kumpara sa ibang ibon na nasa kagubatan. Sa mga alagad ng hari ay ito ang pinaka-inaasahan niya pagdating sa paghahanap. Mahal na hari, ano po ang may ipaglingkod ko? Tanong nito na yumuko muna bago sabihin iyon. Napakakinis din ang tuka nito at napakatigas noon na sinasabing kayang bumutas ng isang malaking bato. Nais kong malaman kung bakit natatagalan ng mga lobo at tigre sa napakadaling bagay na ipinapagawa ko. Wika ng Haring Leon na ang pagsasalita sa loob ng kuweba ay bahagyang nagdudulot ng mahinang pag-ugong ng paligid. Masusunod po, mahal na hari. Pagkasabi noon ng agila ay bigla itong tumakbo palabas ng kuweba. Ibinukad nito ang malapad itong mga pakpak at sa pagpapagaspas niya roon ay agad iyong lumikha ng malakas na hangin. Sa paglabas nito ay siya namang pagbulusok nito ng mabilis pa itaas. Makikita pa nga sa labas ng kuweba ang kanyang mga kasamahang nakahapon sa sanga ng mga naglalakihang mga punong pumapaligid dito. Nang nasa tamang taas na ang agila ay dito na siya marahang bumagal.
Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang pampang ng ilog na pinuntahan ng kanilang mga kapwa hayop. Kumislap ang kanyang mga mabibilog at maitim na mata. Kasabay rin noon ay ang bigla nitong pagseryoso sa mga nasaksihan. Imposible. Ito ang kanyang nasambit na mabilis na lumipad pa ibaba upang sabihin sa hari ang kanyang nakita. Kasalukuyan namang nagliliyab ang green aura ni Freya habang nasa harapan ang tatlong malalaking taong tigre na bigla na lamang umatake sa kanya. Ang usok na humaharang sa paligid ay hinawa niya gamit ang kanyang apoy at pagkatapos ay dito na niya inihanda ang kanyang sarili upang labanan ang mga hindi pangkaraniwan na namang hayop na kanyang nakasagupa. Huwag kang magdadalawang isip na patayin sila dahil ikaw ang papatayin nila. Naalala ni Freya ang sinabi ni Beast sa kanya bago sila pumunta rito. Naging dahilan tuloy iyon para mapangisi siya. Kung ganoon, hindi mo na ako pipigilan? Mabuti naman kung ganoon, sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Dahil sa pagkakataong ito ay hindi na niya pipigilan ang kanyang sarili. Dito na niya masusubukan kung hanggang saan ang antas ng kanyang kapangyarihan sa bagong level ng kanyang aura. Nararamdaman din niya na hindi basta-bastang kalaban ng mga mababangis na hayop na narito't nakapaligid sa kanya. Nararamdaman niya ang panganib mula sa mga ito. Hindi man siya nakakaramdam ng pagkitil sa buhay niya base sa atake ng mga ito, ramdam naman niyang mukhang hindi siya sasantuhin ng mga ito sa kung anuman ang balak gawin ng mga ito sa kanya. Mukhang malakas ka, babae. Wika ng isa sa taong tigre na may mas maraming maitim na guhit sa balahibo kumpara sa dalawa pa nitong kasama. Kung titingnan din ay nanliliit si Freya sa tatlo pero hindi iyon basihan upang maliitin ang dalaga. Kumpara sa mga lobo, ang mga tigre ay mga may ingat na mandirigma sa gubat na ito. Dito ay pumorma ang tatlo sa anyo ng pakikipaglaban. Ang kanilang isang paa ay nakaatras habang ang isa nilang braso ay nakadikit sa kanilang dibdib para sa depensa. Huwag ninyong maliitin ang babaeng ito. Hindi siya basta-basta magpapabihag sa atin. Sabi pa nito at maingat nilang pinaikutan ang dalagang kasalukuyang nagliliwanag ang green aura at nababalutan ng asul na apoy ang mga kamay. Napangisi naman si Freya at dito ay iniangat niya ang isa niyang palad habang ang kanyang kabilang braso ay iniatras niya. Marahan din niyang ibinaba ang kanyang mga binti at dito ay huminga muna siya ng malalim. Saglit na kumawala ang hangin mula sa kanyang mga paa at kasabay noon ay ang mabilis niyang paglalaho. Lumitaw siya sa harapan ng isa sa mga kalaban at dito ay mabilis niya itong binigyan ng atake gamit ang kanyang mabilis na palad. Nag-aapoy iyon at manakidlat sa bilis niya iyong itinira sa tapat ng sikmura ng kalaban. Ngunit kumawala ang kanyang apoy nang mabilis na iharang ng inatake niyang iyon ang malaki at mabalahibo nitong kaliwang bisig. Sumabog nga ang kanyang asul na apoy dahil doon. Imbis naman na umatar si Freya ay pinagliyab palalo niya ang kanyang apoy at dito ay hinawakan niya ang tigreng nasa kanyang harapan. Dito na nga dumaloy ang mainit niyang asul na alab. Huwag mong basta maliitin ang apoy ko. Ang blue flame ko ang pinakamainit sa lahat. Nagliwanag ang aura ni Freya at sumama iyon sa kanyang apoy. Dito na nga tinupok ng kanyang napakainit na apoy ang kalaban. Sa kabila rin noon ay alerto pa rin si Freya na biglang naramdamang may isang malakas na sipa ang magmumula sa kanyang likuran. Gamit ang kanyang kanang bisig ay buong lakas niya itong sinalag. Kumawala ang malakas na hanging dulot niyon at ang kanyang apoy ay sumabog din pagkatapos nito. Napakalakas ng banggaang iyon dahil nagmula iyon sa isang kalabang may malakas na pwersa at pangangatawan. Bahagyang dumaustos tuloy ang mga paa ni Freya dahil doon. Bigla nga niyang naalala ang suntok ni Basil noon na bumali sa kanyang buto. Kagaya rin ito noon at kung hindi niya ito mapipigilan ay ibig sabihin lang nito'y wala siyang ipinagbago magmula noon. Mabilis na ngang inihakbang ni Freya ang nasa hulihan niyang paa at kasabay noon na yung pagsama ng kanyang green aura sa parteng iyon. Ang hangin sa kanyang kinatatayuan ay bahagyan lumakas at buong lakas niyang tinalo ang lakas ng tigreng mas malaki sa kanya. Sa lakas noon ay napaatras niya ang kalabang sumipa sa kanya, ngunit hindi siya basta nagpapakakampante. Naramdaman niyang nakabangon muli ang tigre na tinupok niya
at nakita niya ang mabilis sa pagdamba nito palapit sa kanya. Kasabay rin noon, nakita niya rin mula sa itaas ang ikatlo sa mga kalaban niya. Tumalon iyon upang siya ay atakihin gamit ang bigat at laki nito. Paano ka na ngayon? Sabi naman ng tigreng pinaatras niya na kasalukuyan ang nakabuelo. Humakbang na ito at buong lakas na iniikot ang sarili dahilan upang ang hangin ay kumawala mula rito. Isang malakas at mas may puwersang pahalang na sipa ang gagawin nito. Pinapagitnaan na rin nila si Freya na kalmado lang na hinihintay ang mga atake nila. Biglang ngumisi si Freya ng mga oras na iyon. Dito ay naalala niya ang kanyang kagustuhan lumakas. Ang kanyang kagustuhang makilala bilang tamang tagapagmana ng kanyang ama. Malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahan na hindi siya basta-basta matatalo ng mga kalaban niyang ito rito. Mga mahihina pa kayo, pero nasiyahan din ako. Kasi kahit papaano ay may ibubuga kayo. Winika ni Freya habang seryosong nakatayo. Ang kanyang berdeng aura ay patuloy sa pagkawala habang ang paligid na malapit sa kanya ay tila umuusok na dahil sa init ng kanyang apoy. Dito nga ay buong lakas siyang nagpalabas ng blue flame mula sa kanyang katawan. Umalpas iyon at sa paglapit ng tatlong tigre sa kanya ay iyon na rin ang naging katapusan ng kanilang mga buhay. Hindi! Sambit ang tatlo na hindi na nagawa pang umatras dahil habang papalapit sila sa dalaga ay naramdaman nila ang napakainit na apoy nito. Kasabay noon ay ang pagtupok nito ng dahan-dahan sa kanilang katawan. Nagnising demonyo agad si Freya at tila nayanig pa ng bahagya ang paligid bago tuluyang bumulwak ang napakalaking blue flame na pinakawalan at pinasabog niya sa kanyang kinatatayuan. Blue flame, satanic blast. Bulalas ang dalaga at ang kanyang apoy matapos sumabog ay dumiretso pa itaas hanggang sa ito ay nawasak. Mas pinagliwanag noon ang paligid at ang pagsabog na nilikha noon ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sinamahan din iyon ng napakalakas na impact na nagdulot ng napakalakas na hangin. Ang mga puno na malapit sa kanya ay halos maitumba noon at ang tubig sa ilog ay nagawa nitong itulak ng bahagya. Naglakad na si Freya habang nagliliyab ang kalahati niyang katawan dahil sa napakaliwanag niyang blue flame. Kasabay rin noon ay ang pagpatak mula sa itaas ng mga maliliit na asul na apoy na mula sa kanyang atake. Kasama rin noon ang pagbagsak at pagkapayid sa hangin ng mga abo ng kanyang tinupok na mga kalaban. Napatingin na si Freya sa kagubatang papasukin nila. Nang mga oras na iyon ay may mga taong paniki na pala ang kasalukuyang bumubulusok patungo sa kanya para siya ay dagitin. Huli na kita ngayon. Wika ng isa sa mga ito na mabilis na nilapitan ng dalaga at ang mga paa nitong may mahabang daliri at matalas na mga kuko ay papalapit na rin sa balikat ng nakatalikod na si Freya. Isang mahinang hangin ang biglang kumawala at doon ay nagulat na lang ang paniki nang mawala sa paningin niya ang dalaga. Mabilis niya itong hinanap ngunit isang nakakapangilabot na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Ako ba ang hinahanap mo? Tanong ni Freya na nasa itaas na ng paniking iyon. Natatabunan ng kanyang asul na buhok sa noo ang kanyang mga mata. Ang kanyang kanang kamao ay kasalukuyan ng nababalot ng pinagsama niyang green aura at blue flame. Bago pa man nga makaiwas ang kalaban, ay inunahan na niya ito sa pamamagitan ng isang nagliliyab na suntok sa bukas nitong likod. Isang malakas na pagsabog ng asul na apoy ang umalingaw-ngaw sa paligid at ang hangin ay muling kumawala. Ang paniking sinuntok naman ni Freya ay halos mailuwa na ang kaloob-looban dahil doon. Maraming dugo ang ibinuga nito at kasabay noon ay ang pagbulusok nito pababa sa lupa. Sa pagbagsak nito ay siya namang pagsabog muli ng asul na apoy na tumupok palalo rito. Bago pa man si Freya pumatak sa ibaba ay mabilis din niyang pinalabas ang isang napakalaking bola ng apoy mula sa kanyang kaliwang kamay. May dalawa pang kasunod ang paniking iyon at dito'y buong lakas niyang ibinato iyon patungo sa dalawa pang kalaban. Nagliwanag muli ang itaas dahil doon. Ang kanyang asul na apoy ay tila isang mabilis na bagay na bigla na lang pinasabog ang katawan ng dalawang mga paniki. Kasabay rin noon ay ang pagbagsak niya sa ibaba ng nakatayo. Umalpas muli ang malakas na hangin at sa paglakad niya palayo mula sa naglaglagang parte ng mga paniking pinatay niya ay ang pag-ayos niya sa kanyang nagulong asul na buhok gamit ang kanyang kanang palad. Habang siya ay naglalakad ay napatingin naman siya
sa kasamahan niyang si Beast na nasa malayong parte na ng pampang. Nakita niya ang binata na wala pa ring lumalabas na aura. Ginagamit lang nito ang pisikal na lakas para makipagsabayan sa tatlo ring mga tigre. Dito nga ay napaismid siya at buong lakas na sumigaw. Ano na Beast? Ang tagal mo namang tapusin ang mga tigring iyan. Mahina ka. Nakangising sigaw ng dalaga na malinaw namang narinig ni Beast na kasalukuyang napaatras matapos salagin ang isang malakas na suntok ng isa sa mga kalaban niyang tigre. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.